kayo. Ngayon pag-usapan natin si Sharon Cuneta dahil nag-check po ako ng ating mabuboljak. Good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Boljakin natin siya pero mild lang, nang walang masyadong medyo wag masyadong galit na bonggang-bongga kasi mag-usapan natin yung pamilya niya. Okay, pamilya niyang mga salot sa lipunan. Pero bago natin ipunto si Kiko at saka yung kanyang anak, silipin muna natin. May nag-send kasi sa akin kasi kayo talaga, yung mga nagsisend sa akin na nagpapaboljak. Talagang gustong-gusto niyo binoboljak si Sharon Cuneta. Okay, so tinignan ko po yung kanyang Instagram. Nasabi sa akin, sabi ni Dina, nag-message sa akin sa Instagram. Dina ang pangalan, nakalimutan ko ang apelyido. Sabi niya, ma'am, pakiboljak nga ito si Sharon Cuneta, nagmumurang kamatis, ganyan-ganyan. So anyway, sinilip ko po yung kanyang Instagram. Alam niyo naman to na sobrang papansin. So sinilip ko yung Instagram niya na meron siyang pinost na picture about sa picture ng isang parang reception ng wedding. Ang pangalan ng wedding is, pangalan ng kinasal is si, ito, pakita ko na to sa inyo ng bonggang-bongga. Keanu and Georgia's wedding. Ayan po. Ayan, nakita niyo yan? So, may caption po yan. Ang sabi niya, ni Sharon Cuneta, I believe talagang, ano niya, parang kung may ka-ranking siya kay Keanu Reeves, di ba? Masyonda na si Keanu Reeves. Gusto ko rin dati yun eh. Pero masyonda na. Pero yun know, nag-a-admire ka. Kaya lang sabi ko nga, siguro may tama na sa utak si Sharon. I think kailangan niya ng tulong, psychological help. Seriously, Sharon Cuneta, kailangan mo ng psychological help kasi based sa mga manifestations ng yung mga posting, ayan. Hello, ayan, si Cameron Bolante, laging present. Di po ba? Kasi base po sa manifestation ng kanyang mga posting, ay talagang kailangan niya ng psychological help. Sabi po kasi niya, okay, yung caption ng picture na pinakita ko sa inyo, Keanu and Georgia's wedding. Sabi niya, ang isa sa mga palayo sa akin ay Georgia or Georgia, whatever. Sabi niya, based sa character ko sa movie namin ni FPJ sa kahit konting pagtingin. Gusto ko lang linawin. Sabi niya, nakuna ng pamangkin ko sa Cuneta side ito sa Sydney, Australia. Sa Sydney, Australia, ha? At gusto ko man mag-imbento at mag-ilusyon na totoo ito, pwede kasing magmumukha akong lukaret. Keanu. Tapos my heart. Alam niyo palangga, ito pa, bago ko siya boljakin ng bonggang-bongga, ito pa. Bago natin siya boljakin ng kontodo, may mga pinopost siya, hindi ko nga naman to kilala, yung mga lalaking mga lalaking artista, ewan ko, Korean ba ito? Mga Korean. So, parang pinagpapantasyahan niya yung mga lalaking, mga bagets. Okay, ito ha. Tingnan natin ha. Sharon. Nasaan na si Sharonita? Okay. Really, patahan natin siya. At, sana ba yun? Ayan, ito. So, may pinapost po siya ng mga picture ng mga boylets. May gongyo, wala namang kamalay-malay. So, you know, yung mga lalaki na pinapost niya, mga boylet, alam mo yun, no? So, ayan, yung mga lalaking ganyan. Tapos may mga caption siya na parang kilig na kilig siya. Tapos actually may posting siya, yung nakaraan na ito eh. Tungkol kay Keanu Reeves din ito. Tungkol sa balbas ni Keanu Reeves. Nakakaloka si Sharon. Ito po. Ito post niya ha. Babasahin ko sa inyo. Ayan yung picture, di ba? Sabi niya, yes, I'm old school. Kinuha niya lang to somewhere. I have good manners. I show others respect. I always help those who need me. It's not because I'm old-fashioned. It's because I was raised properly. Okay? Tapos ang caption po ni Sharon Cuneta dyan, ito ang pakakasalan ko. Di pa nga niya alam. At titiisin ko ang pinakaayaw kong balbas. Ay, ano ba yan? Sabi niya, nakalimutan ko na naman si Kiko. Mariosep, forgive me, Lord. Sabi niya, ka-birthday pa lang ni Miel. Ito, sabi niya, matanda sa akin ng 1 to 2 years lang.
Virgo at ako patay. Perfect yun eh. Di ako nagpapaniwala sa horoscope, pero 3 sa best friends ko at si Kiko, Miel, Virgo, lahat. Ganon. Ang sa akin lang, ang base sa ating paghihimay ng kanya mga posting palangga, hindi kasi bagay unang-unang asawa siya ng senador at syempre artista siya. Sabi nga natin ang mga artista kahit paano dapat role model, pero nakita natin kung gaano nakita natin na hindi talaga sila role model. Pero yung may asawa ka na, tapos nagpo-post ka ng parang kakerankingan mo dyan sa, kung may karanking ka sa social media na parang pinapangarap mo si Tom Cruise tuloy. Mukha ako nagpapangarap kay Tom Cruise ng bata pa, no? No, I mean kay Keanu Reeves, mga palangga. Ibig sabihin, hindi siya masaya sa piling ni Kiko Pangilinan kasi sa kay Kiko Matching. Kasi palangga, pag inanalyze mo, may asawa kang tao. Di ba sabi nga natin, although inamin naman niya na hindi gwapo yung sa asawa niya, narinig nyo rin yan sa kanya na hindi gwapo yung asawa niya na talagang syonget at ongguyito, you know, coming from her also, na wala talagang walang kagwapo-gwapo yung asawa niya. Hindi po tayo nagsabi, well, nakikita naman natin, pero sinabi niya mismo, sabi ko, ito may dagdag na naman, nangangarap na naman siya ng gising na makasdaong pangpalad na si Keanu Reeves. Ano ba to? So sabi ko, sa psychology, okay, hindi man tayo psychologist, pero kahit pa man may konti tayong alam, may common sense tayo, ito ay parang regression, bumabalik siya sa pagkabata niya, bumabalik sa papatwitams niya, na akala mo 16 anyos na may crush ka, di ba? Pag bata ka, crush, may mga crush ka mga artista, dumaan tayo dyan. Pero itong 54 anyos na siya, at maya lola na. Okay, at senior citizen na mga 8 taon pa, 54, so maya senior citizen na yung lola mo. Ang ibig ko pong sabihin, mga palangga, ito ba yung mga artista na hinahangaan natin? Well, di ko siya hinangaan. You know, I have to admit, yung ibang pelikula niya, nung bata ako, napapanood ko. Pero kasi ito yung, sa ibang mga especially mga mas bata na ngayon sa atin, na nag-a-admire sa artista, ito ba yung isang artista na hahangaan mo na may asawang senador? Okay ha? May asawang senador, okay? Na wala namang silbi dyan sa Senado, kundi puro opos lang opos, mamaya dadako tayo sa asawa niya. Tapos, asawa ka ng senador eh, imbis na ang pagkabalahan mo sana, ay gumawa ka ng mga charity works, di ba, yung mga kabutihan sa kapwa mo, kahit sa neighbors mo na lang, hindi yung puro kalandian dyan sa social media na pinapangarap mo yung mga artista na ganito o mga Koreanong mga artista. So, ibig sabihin, Sharon Cuneta, hindi ka masaya sa piling ni Kiko Pangilinan, ni Kiko Matching, at pinangangalandakan mo yan sa mundo. Alam nyo ba, may may study na kapag nag-asawa ka, ang babae daw, naalala ko lang, ang babae kapag nag-asawa ng mas bata sa kanya na lalaki, 'di ba? Yung mortality rate nating mga babae mas mataas, ibig sabihin mas mabilis tayong mamatay. Ano po ang rationale nun? Okay? Bakit doon sa study na 'yon, na ang mga babaeng katulad natin, ako, pag nag-asawa ako ng bata, na mas bata, let's say 30 years younger sa akin or 20 years, kumbaga yung lifespan ko mas mabilis. Kasi konsuminado ka eh. Mari yung bata mong jowa eh, wala na ginawa kundi mababae, puro konsumisyon. So doon papasok yung stress. So I think kay Sharon Cuneta, all her life, ikaw Sharon, all your life, stress ka sa buhay mo. 'Di ba? Kasi nakapag-asawa ka ng Junggoy at the fact na inamin mo 'yan, 'di ba? Hindi ka na nakawala doon eh. Yun ay meron kang may saltik. Alam mo, may ano po yung mga psychologists diyan, 'di ba, mga palangga? May saltik talaga. May saltik kasi puro oh my God, sabi ko, ano ba ito? Sabi ko na gano'n. Tapos sa kabilang banda, magpo-post siya about mga religious chuchu, mga Lord chuchu, mga Bible chuchu, ganyan. So parang ano to, modelo ka ng isang Katoliko, isang Christian o whatever. Dito sa kabilang banda, sa kanang side, madasalin ka, mabait ka. Di ba sabi mo nga, hindi kami magkaka-Rolex kasi hindi kami mabait. Ikaw lang ang nagkakaroon ng Rolex kasi ikaw yung mabait na tao. Ito, dito mabait ka kunyari, may mga Diyos, Lord, chuchuk ang ganyan. Sa kabila naman, kakarengkingan dito sa mga artista, di ba? Kung may karengking dun sa mga artistang like yun na, ng Keanu Reeves. Sabi ko,
kailangan mo ng tulong. You need a psychological help. Yeah, seriously, kailangan mo magpatingin. At, di ba, dapat hindi ka dinidiktahan, pero kasi nakikita, Sharon Cuneta, nakikita ng taong bayan yung takbo ng utak mo. Ibig sabihin, yung takbo ng utak mo wala sa ayos. Kaya siguro, yung asawa mo, ganun din ang takbo sa gobyerno dahil kung natatandaan po nyo, nag-viral yung kanyang oust Kiko. Dahil si Kiko Pangilinan ay siya po ay chairman of the Senate Committee on Constitutional Amendments, di ba? Kasi walang ginagawa si Kiko doon eh. Puro kontra ng kontra doon sa constitutional reform na supposedly magbibigay sana ng mas maraming trabaho sa bayan natin, mag-o-open ng oportunidad sa mga foreign investors para mag-start ng business sa atin. But because of that 1987 Constitution, napipigilan yung mga nakapaloob doon sa Constitution na yon, 'di ba? May segue tayo, 'di ba? Showbiz, tapos naipasok natin yung Constitution. So ibig sabihin, doon nakapaloob doon na yung binabanggit na nga 60-40. Hindi ko na masyado detalye kasi hindi ako expert doon. Yung basic ko lang na alam, mas may expert doon na nagde-discuss. So ang ibig ko sabihin, si Kiko Pangilinan, naalala ninyo, nung nananawagan, okay, yung constitutional reforms, nananawagan yung majority ng Pilipino na dapat magkaroon tayo ng constitutional reforms, especially doon sa 1987. Wala siyang ginawa. Puro siya kontra ng kontra, hindi daw yun dapat gawin sa panahon ng COVID-19. O di ba hindi dapat na gawin sa terror bill na ngayon. No, na terror bill. Law na ngayon, terror law. Hanggang ngayon, umuoppose pa rin sila na hindi nila inalintana yung mga biktima ng bombings like Luneta bombing. Is it ano pala yun? Yeah, hindi bombing. Yung LRT. Di ba? LRT, MRT, remember? I think panahon ni Erap yun. Tapos yung Marawi siege. Ang dami natin na-mention about that. Anong sabi ni Kiko dyan? Ayaw pa rin nila ng anti-terror law na yon. Hanggang ngayon, gusto pa rin nilang baliin kasi daw, sa panahon daw ng COVID-19, dapat daw inuuna ang problema sa COVID-19. Nasabi na natin yan, ang terorismo, walang pinipiling panahon. At ang constitutional reforms, dapat ginagawa na yan para sa panahon ng pandemya, makapasok ang mga foreign investors para nang sa gayon, yung mga mawala ng trabaho, mabigyan ng opportunity, especially mga taga-ABS-CBN, na hanggang ngayon, sa panahon ng pandemya, nagkukuda-kuda dyan sa EDSA. So again, ito yung, yung Sharon Cuneta at ang asawa niyang Kiko Matching na senador. Wala na silang ginawa, kundi, sabi ko nga, kung ako siguro ay asawa ng isang politiko, magiging abala ako sa mga taong bayan. Diba? Gagamitin ko yung power ko, gagamitin ko yung pera ko. Okay? Yung boses, yung influence mo to help people. Si Sharon Cuneta, ginagawa mga palangga, magpakiring-karenking sa mga mga Korean actors. Di ba? Yung ganun-ganun. Ano ba yung sinabi niya? Nakakaloka. So sabi ko, anong klaseng artista ito na unang-una, sabi nga natin sa pag-ibig palangga, wala namang edad yun. Kahit masyonda ka na, okay lang. Kung single siya, okay lang yun. May asawa ka, may anak ka. Ako, hindi ako nagsasalta na gano'n sa harap ng asawa ko. Sa mga friends siguro, ay, ang pogi ng artista, gano'n. Sometimes, pero yung minsan siguro, I think yan, nasabi ko minsan. Pero sa mga artistang hinahangaan mo, pero yung ipopost mo pa sa social media, ano yung palangga, kaya ako doon, mag-post ako dyan sa inyo na, ay, crush na crush ko si ganito, gusto ko sa pinagnanasaan ko si ganitong artista, si Tom Cruise. Di ba, parang sa akin, mukha kang, wala parang walang kakwenta-kwenta. Ibig sabihin, there must be something wrong with you, Sharon Cuneta. At yung mga ganyang karengking-king na yan, karengking-king, di ba, parang may kantang gano'n. Yung karengkingan na ganyan, isarili mo na lang. Babalik pala ako. Kaya ako pala na-mention yung sa mortality rate kanina na wala ako. Napunta ako sa Oust Kiko. Doon sa sinasabi ko na yung mga babaeng nag-aasawa, di ba, sabi ko kanina, ng mas bata sa kanila, ay mas mataas ang mortality rate. Ibig sabihin, mas madalis mamatay kasi consumption. Si Kiko, ikaw Sharon, dahan-dahan, ibig sabihin, kung hindi ka masaya sa iyong relasyon kay Kiko Pangilinan, baka mamatay ka ng maaga. Kasi konsuminado ka di ba? Tumataas din ang mortality rate siguro ng mga babae na kapag-asawa ng Jonggoy. O di ba, ng Syongit. Kasi the fact na inamin mo yun
Diba? So I feel like nai-stress ka everyday. Siguro nasukang-suka ka sa mukha ni Kiko, kaya lang wala ka lang magawa kasi may mga anak na kayo. Acceptance ng ang buhay. Diba? Acceptance ng pumikit ka na kaya patay mo yung ilaw ng bonggang-bongga. Diba palangga? Patayin mo na lang yung ilaw, diba? O sukang-suka ka o bibilan mo siya ng mascara. Yung iba, mascara ni Keanu Reeves. So paggawa ka, pwede yun ha. I think may napanood ako $2,000 something, pwede ka magpagawa ng mask. ng mascara, kamukha ni Keanu Reeves o si Tom Cruise, ilagay mo sa mukha ni Kiko Pangilinan habang nagchuchurba kayo sa gabi, di ba? Kasi alam ko, mas mahapdi sa iyo masakit sa iyo yung nakapangasawa ka ng what do you call it? Ng Junggoy. So, anyway, ay nako. Tapos palangga, gusto ko pala tanungin sa kanya, kumusta na nga pala yung extradition, yung kakasuhan niyo yung ninyo, inaantay ng taong bayan yon. Yung ipa-extradite ninyo yung si Sunny Alcos. Yung magpa-file yung anak mo about sa harassment, di ba? Anong mga kaso-kaso? Wala nga. Di ba? Puro kayo panakot. Di ba? Akala nyo na naman, sabi ko, akala nyo maloloko yung social media dahil hindi umubra yung mga panakot ninyong extradition. Hindi din umubra, wala rin kaso yung Jonakis Monjonggoyita. So ngayon ito, kakaranking ka na lang sa social media. Diba? Kalain yung mga palangga, mga pinupost ng lola ninyo hindi ko kinikerry talaga naman, ayan puro ka shock-shockan. Ito mga boylet, Sabi pa niya, hi, wala nang masabi, sabunutan ko na lang yung sarili ko. Ayan po yung caption, caption ng boylet. Ayan, Sabi niya, hi, Diyos ko, stress na stress. Alam mo, nakakaawa si Sharon. Ito, seriously, naawa ako sa kanya kasi somehow, di ba, marami naman siyang pera. Sabi niya nga, bilyonarya siya, di ba? Pero kasi hindi talaga, alam niyo, totoo yun hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. By the way, doon naman sa study na nabasa ko, na tayo mga babae pala, lugi tayo Parang pag nakasawa tayo, mas matanda sa atin, medyo stress, parang mababa rin daw yung ating, tataas din pala yung ating mortality rate. So sabi ko, saan tayo patutungo? Pero sabi, pag nag-asawa ka daw, Sharon, pag nag-asawa ka ng kaidaran mo, na hindi syongit kaidaran mo, mga 3, 4, 5 years, yun daw yung parang healthy. Pero, pag ang babae naman daw, nakapangasawa ng mas older sa kanya, 15, 20 years, parang mas beneficial naman dun sa babae kung ibibaby siya nung medyo mas older sa kanya yung lalaki. But anyway, bottom line, artista kayo, magparespeto kayo. Bawat litanya ng bunganga ninyo, ng mga sinasabi ninyo, iisipin nyo muna bago kayo magsalita. Kasi baka nasa huli ang pagsisisi at hindi nyo na ma-delete yun. Ma-delete nyo man, na-capture na-screenshot na ng taong bayan, katulad ni Angelica Locsin Colmenares, yung NPA, di ba? Dinilit niya yung sinabi niya na wala daw siyang share sa ABS-CBN. So marami mga pagkakataon na yung mga artista magpo-post ng anetch, tapos buburahin nila. So ibig sabihin, guilty kayo or duwag kayo o natakot kayo or sinungaling kayo. Ganon lang yun. So mga artista, mga shongabels, of course, yung mga artista, mga magaganda, di ba, na hindi shongabels dyan, na mga hinahangaan natin, katulad ni La Greta, di ba, yung mga ganyang muka. Yan ang mga kinaiinggit ang mukha sa showbiz. Di ba? Kaya maraming naiinggit dyan Kasi maraming, kasi sobrang ganda ng lola ninyo. Maraming naman magaganda mga artist. Pero ang punto de vista ho natin dito is magparespeto kayong mga artista. Kasi sabi niyo, kayo ay role model, kayo ay disente. O paano namin, Sharon? Paano ka i-respeto ng Sharonians mo na sinasabi mo na 54 ka na, talagang bigatan natin. 54 ka na, nagkarangking ka pa kay Keanu Reeves, masyonda na rin yun. Wala na rin yun. Pareho kayo. Anyway, mga palga, thank you so much for watching.